Pinabulaanan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na riot ang naganap sa New Bilibid Prison noong Setyembre kung saan napatay ang inmate na si Tony Co at nasaksak ang high-profile inmate na si JB Sebastian. Ayon sa kanilang investigasyon, dalawang magkahiwalay na insidente ng pananaksak ang naganap sa loob ng kulungan. Pag-amin ng inmate na si Tomas Doninia na sangkot sa naturang insidente, isang kaibigan mano nag-utos sa kanyang saksakin si Sebastian para hindi ito makatestigo laban kay Senadora Laila de Lima. Ang report mula kay Jervis Manahan. Wala raw nangyaring riot sa New Bilibid Prison noong September 28, araw kung kailan nasawi ang inmate na si Tony Co at nasaksak ang high-profile inmate na si JB Sebastian. Yan ang inilahad ni Police Superintendent Francisco Ebreo nang ipresenta ang kanilang findings sa House Subcommittee on Correctional Reforms. Base raw sa kanilang investigasyon, dalawang magkahiwalay na stabbing incidents lang ang nangyari sa loob ng kulungan. Una ang pagsaksak ng inmate na si Clarence Dongail kay Tony Co para pigilan ang kanilang pot session na naganap sa selda, na siya ring ikinamatay ni Co. At pangalawa, ang pagsaksak ng inmate na si Tomas Doninia kay JB Sebastian na nasa mess hall noon. Ayon kay Ebreo, umamin si Doninia na politika talaga ang rason kung bakit nasaksak si Sebastian. Inmate Doninia averred that he take the opportunity to stab JB Sebastian in order to prevent him from testifying in the House inquiry. Isang kaibigan daw ni Doninia ang kumuusap sa kanya para patahimikin si Sebastian mula sa pagtestigo laban kay Senadora Laila de Lima. Na-establish nyo ba? Sino naman ang bakit yun ang motibo ni Doninia at kung may nag-utos sa kanya, sino ang nag-utos sa kanya na wag saksakin si JB Sebastian para hindi ito makapag-testify? Were you able to establish that in your investigation, Mr. Chair? Yeah, go ahead, Your Honor, sir. Superintendent MPU. Ayon sir sa sinumpang salaysay ni Tomas Doninia na ibinigay niya noong ika-8 ng October 2016 sa harap ni Atty. Rigel Salvador at Atty. Demeter Huerta, ay inilahad niya na noong September 28, 2016, bandang 7:45 ng umaga, ay pinatangkan niyang patayin itong si JB Sebastian sa kadahilanang may kumausap sa kanya na isang dati niyang kasamahan sa Philippine Navy na dapat ay gawan niya ng paraan na mapatahimik at mapatay si JB Sebastian para hindi siya makapagsilta laban kay Ma'am Laila de Lima ukol sa paglaganap ng droga sa New Bilibid Prisons. Hindi na pinangalanan ng CIDG ang tauhan ng Navy na nag-utos para ipapatay si Sebastian. Dito na uminit ang ulo ng ilang mambabatas dahil tila nag-stagnate o hindi natapos ng CIDG ang kanilang investigasyon. If you tell me that it was held in abeyance already for about 2 months or 1 month, therefore, the next question that I am going to ask you is, why do you allow it to stagnate to so long without conducting any action? Because, sir, as I mentioned earlier, sir, that there was already a conclusion, sir. We have already concluded the investigation. Bukod pa dito, hindi raw nakuhanan ng CCTV footage ang mismong pananaksak dahil wala raw CCTV sa mga pinangyarihang lugar. Ayon sa CIDG, fact-finding lamang ang ginawa nilang investigasyon kaya hindi nila balak kasuhan ang tatlong nasa likod ng pananaksak. Bureau of Corrections o ang pamunuan daw ng NBP ang dapat magsampa ng kaso laban sa mga nasa likod nito. Pero wala pa raw silang kaso inihahain hanggang sa ngayon. Nanindigan din sila na walang pananagutan ang mga opisyal ng PNP Special Action Force na nagbabantay sa Bilibid noong mga panahong yun. Ipagpapatuloy daw ng CIDG ang investigasyon lalo na't hindi basta-basta ang mga inmate na sangkot dito. Pero paano kala nila sa ngayon, mas higpitan ang seguridad sa New Bilibid Prison para hindi na maulit pa ang mga ganitong insidente. Para sa PTV News, Jervis Manahan.